The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received the rewards. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Somebody asked the question, "Father, gaano ba dapat katagal yung abo sa noo?" Maya-maya, may kasunod na tanong, pwede ba akong maligo mamayang gabi? Go beyond the ashes. Go beyond the rituals. Go beyond the performance. Go beyond the ashes. I have said this, that the ashes in our forehead is a public confession that we are sinners. It doesn't mean we are holy. We are sinners. And we made the decision to turn away from sin. My brothers and sisters, to be good is not simply avoiding sin. To be good is also to do something good. Hindi sapat na wala kang ginagawang mali. Meron ka dapat ginagawang tama. Hindi rin sapat na may ginagawa kang tama, pero pinagpapatuloy mo ang mali mong ginagawa. Kahit gaano kalaki ang krus sa noo mo, kung patuloy mo namang gagawin ang kasalanan mo, wala ring saysay. Ang daming post ngayon tungkol sa abo. Ano pa? Ang dami. Ang isa doon sa nag-post, nasa inuman. Ang laki ng krus, pero may hawak na beer. Ano po? Diba? Magandang pagtunan ng pansin yun. Baka ang ginagawa natin palabas lang. Go beyond. Go beyond. You have to look into yourself. What are areas of my life that need correction? Regardless what others are saying. A friend of mine came. Sabi niya, "Hanggang ngayon, Father,
hindi pa ako binabayaran. Ibig sabihin, merong may utang, hindi pa binabayaran. Ano po? Mabuti kung ang utang ay maliit lang. Milyones. Ano po? Mahirap yung ganun, no? Pag nangungutang, nakangiti. Pag sinisingil, nakasimangot, no? Kaya nga sabi nila, ang tumatagal na relasyon na yun, utang na lang. Bahagi yan ng pagbabagong buhay. Bahagi yan ng pagbabagong buhay. Ano mga bagay na dapat itama? Di po, kung may utang ka, magbayad ka. Pag sumikapan mo, ano po? Mga simpleng kasalanan na hindi natin pinapansin. Yung palagi kang late sa office. Kasalanan yun. Oo. Diba? Yung iba nagmamadali. Nagmamadali na umabot ng 8:00. Takbuhan ng takbuhan sa hagdanan. Ha? Pag naka-time in na, babagal na uli. Magbababad na sa CR. Pinipilit baguhin ang mga bagay na hindi naman talaga mababago. Ano yung mga bagay-bagay na yon? Pagdating sa huli, alam nyo, mamamatay tayo, huhusgahan tayo ng Diyos. Nakapila tayong ganyan, mahaba ang pila. At sabi, maiinip ka, kaya tatanungin mo yung mga kasama mo, ano kasalanan mo? Di ba? Bakit dito ka? Ba't papunta ka sa impyerno? Anong ginawa mo? Nang babae ako. Ay! Ikaw, nang lalaki ako. Ay! Nagnakaw ako. Ay! Ano pa? Hindi ako nagbayad ng utang. Ay! Tapos lahat lilingon sa'yo, ikaw, anong kasalanan mo? Nag-uwi ako ng coupon ban. Pag nanakaw yon, yung nag-uuwi ka ng coupon ban, ha? Ginamit mo, print mo yung assignment ng anak mo, pag nanakaw yon, ano man ang kinuha mo na walang paalam, pag nanakaw. Yung nanghiram ka ng payong, hanggang ngayon di pa nasosole. Little sins. Yun ang problema. We are so worried about the big sin. Sasabihin, wala naman ako, di naman ako nagnanakaw, di naman ako nambababae o nanlalalaki. Nagsisimba naman ako. Mahirap yung pumunta tayo sa impyerno sa mga kasalanang hindi natin pinapansin. Diba ano? Yung iba nga, pag kumakain, may nag-iwan ng tip, kukunin nila. Nakakita na ako nun. Kinuha nung kasama yung tip. Pang waiter yun eh. Pag nanakaw yun. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, sa bahay, anong hindi nyo nagagawa? Suriin ninyo. Ginagalang, pinapakita pa ba ninyo ang paggalang sa inyong mga magulang? Di ba, ano? What makes sin more evil is when we try to justify them. Mas nagiging malaki ang kasalanan kapag nangangatuwiran tayo sa mga mali nating ginagawa. Ang paanyaya ng Miyerkules ng Abo ay maupo, magpakumbaba, aminin ang pagkakasala. Pero hindi sapat ang pag-amin. Dapat merong pagbabagong buhay. Alam niyo, madali lang mag-fasting. Madali lang yan. Madali lang maghulog. Almsgiving.
Madali lang ang magdasal. Pero meron bang pagbabago? The discipline of Lent invites us to become a better person. Invites us to the better person. Anong memoryado mong dasal? Di ba? Anong memoryado mong dasal? Pag may gathering, sasabihin, ikaw naman mag-bless, ikaw naman magdasal sa bago kumain. Bakit ako? Lahat ako't magdasal, no? Bless us, O Lord, lang naman yun. Hindi natin memoryado, no? Hindi natin memoryado. At least, yung mother butler, nanay ng aking cook dati. Palagi yung nasa nobina, pero wala siyang namemoryang dasal. Kaya anong sinabi sa kanya ng kanyang anak, Nay, na-stroke si Father Dave. Hindi magandang lagay. Umiyak. Sabi niya, tayo ay magtipon-tipon, maghawak kamay tayo at pagdasal natin si Father Dave. Sabay-sabay nating sabihin, bless us, O Lord, in these thy gifts. Gumaling naman ako. But seriously, what do you pray? It is not only how you pray, but what you pray. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. A real prayer transforms the prayer. Take note. A real prayer transforms the prayer. The one who prays. Kung mahaba ang iyong panalangin, ngunit walang pagbabago, ibig sabihin, hindi tunay ang iyong panalangin. Sana po sa panahon ng Kwaresma, mayroong pagninilay. Huwag matakot magdasal. Never say, I have no time. You will never have time. Because to pray, you have to make time. To pray, you have to make time. To give, you have to allot. Hindi yung kung ano lang ang mabubunot. Kung anong natipid mo sa yung fasting, yun ang pwede mo ihandog. Pero kung hindi ka nagpa-fast, wala kang maihandog. Ang hinihingi na abuloy ay hindi yung sobra, kundi ano ang iyong natipid sa iyong pag-aayuno. Sino ba ang pwedeng mag-fasting? Sino? Yung may kinakain. Pag wala kayong kinakain, hindi kayo pwedeng mag-fasting. Wala lang talaga kayong makain. Ba't hindi ka kumakain? Fasting ako eh. Ano sana kakainin mo? Wala. Hindi ka nag-fasting. Fasting is something you give up so that you can give something. Alam po ninyo, ang pinakamadaling i-fast, pagkain. May nangangako, buong Kwaresma, hindi ako kakain ng chocolate. Kaya itatabik mo muna lahat sa rep. Sa Easter ko nakakainin. Hindi fasting yun. Ang tawag doon ay hoarding. Hoarding. Again, my brothers and sisters, prayer must change the prayer. Fasting so that you can save something, so that there is something you can give in the almsgiving. Because anything you give out of excess is nothing. Take note, anything you give out of excess is nothing. Generosity is never how much we have given, but how little we have kept for ourselves. Amen. Sa labas po yung imposition ng ashes,
Hindi po kailangan ilabas ang dila. Yung iba, napapalagay lang, lalabas pandila. Ano po? Hindi kailangan itaas ang kamay. Ano po? Sa noo po nilalagay ang abo. Ano po? No? Maligo po kayo. Bukas, pag may abo pa kayo, ibig sabihin hindi kayo naligo. Ano po? Maligo. Ano po? Ang mahalaga ay kung ano ang mensahe, hindi kung ano ang abo sa noo. Mayroon pong isang peking simbahan. Nakuna ng picture. May kutob kami kung sino. Pero, hindi na lang. Ang ginamit na panlagay ng krus ay pentel pen. Para daw maitim. Ano po? Pentel pen. Ano kaya sinasabi niyo? From ink you came, to ink you return. Again, my brothers and sisters, what is important is a change of heart. Ang mahalaga, mayroong pagbabago ng kalooban. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Pour out a spirit of compunction, O God, on those who bow before your majesty, and by your mercy, may they merit the rewards you promise to those who do penance through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.